Mga mahal na kapatid, tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ipinagkaloob niyang pagkakataon para tayo ay muling magkatipon at tumanggap ng kanyang mga aral. Marami na po ang nangyari simula nang mapansin ng marami ang mga suliranin na bumangon at bumagabag sa iglesia. Matatandaan natin na sa pasimula, mayroong mga tahasang nagpahayag ng kanilang saloobin, ng kanilang pagkadismaya tungkol sa mga questionableng pamamalakad at mga katiwalian na nangyayari at pinahihintulutan ng mga tagapanguna sa iglesia. Subalit, dumating din ang pagkakataon, mga kapatid, na ang kanilang maalam na pagtatanggol sa iglesia, pagtatanggol sa tunay na pananampalataya ay nanlamig. At yung iba nga ay masasabi nating tuluyang nanahimik. Hindi dahil sa nalutas ang problema sa iglesia, kundi nakita kasi nila kung ano ang kaya at nakahandang gawin ng mga tiwaling mga tagapanguna doon sa mga pumupuna at kumu-question sa kanila. Yung iba naman ay nagpasya na lang na magsawalang kibo. Yung iba naman ay nagpasyang magbalik na lang. Lalo na doon sa panig ng mga ipinatiwalag, nagpasya na magbalik na lang. At pikit mata na susundin yung itinatagubilin sa kanila, sukdo lang ito ay labag sa kalooban ng Diyos at sukdo lang labag sa mga tuntunin na ipinaira noon ng mga tunay na namamahala sa iglesia. Maging sa panig po ng mga nagpakilalang mga defenders, ay ganyan din ang nangyari. Una ay maalab na ipinagsasanggalang, ipinagtatanggol ang tunay na pananampalataya, ang mga tunay na salita ng Diyos, ipinagtatanggol ang iglesia. Pero dumating din ang pagkakataon na sila ay nawalan ng alam at ang lalong masama ay tuluyang nagpakaligaw. Mga kapatid, marami po silang sinasabi na mga dahilan, marami silang pinapaliwanag kung bakit nagawa nila yon. Pero sa leksyong ito na ating pag-aaralan sa pagkakataong ito ay malalantad po kung ano ang tunay na dahilan. Bakit ang iba'y nawalan ng alam sa paninindigan? Bakit ang iba ay nagpasyang magbalik na lang? Kaya simulan po natin ang ating leksyon, mga kapatid, sa katanungang ano po ba ang dapat na maging katangian ng mga lingkod ng Diyos? Magpapasimula tayong bumasa dito po sa Aklat ng Mga Awit sa 31, ang talata po ay 24. Kayo'y magpakalakas, magdalang tapang ang inyong puso, kayong lahat na nagsisiasa sa Panginoon. Ano po ang dapat na maging katangian ng mga tunay na lingkod ng Diyos? Batay sa ating binasa, sabi ng Biblia, kayo ay magpakalakas at magdalang tapang ang inyong puso.
Bakit po dapat na tayo ay magpakalakas at magdalang tapang ang ating puso? Sino po bang nagnanais na mataglay natin yan? Pakinggan natin sa 41, sa 10 at 14, sa aklat naman po ng Isaias. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Huwag kang matakot. Ikaw na uod na Jacob at kayong mga tao ng Israel, aking tutulungan ka. Sabi ng Panginoon, at ang iyong manunubos ay ang banal ng Israel. Sino po ang umaasa? Sino po ang may nais na ang mga lingkod, ang mga hinirang ay magpakalakas at magdalang tapang ang puso? Walang iba kundi ang Diyos. Anong katunayan? Ang ating binasa, mga kapatid, ay bahagi po ng mga paon ng pahayag ng Diyos tungkol sa sugo at sa bunga ng pagsusugo. Ano po ang pangako ng Diyos? Kaya dapat ay malakas, matapang ang mga lingkod ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot. Ikaw na uod na Jacob at kayong mga tao ng Israel, na ang mga talatang yan ay tumutukoy sa sugo at sa mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito. Bakit po tama lang na nagdadalang tapang ang puso ng mga lingkod ng Diyos at nagpapakalakas? Sapagkat ang sabi ng Diyos, aking tutulungan ka. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi kagaya ng tao, hindi tao na nagsisinungaling. Pag sinabi ng Diyos, gagawin niya yun. Pag sinabi ng Diyos na tutulungan ko kayo, tutulungan kita, tutuparin niya yun. Sino po ang dapat nating tularan, mga kapatid, sa katapangan? Sapagkat maasa sa Diyos Nananalig siya na ang Diyos tutulungan siya. Pakinggan natin. Sa unang Samuel 17:32 at ituloy natin ng 37, ganito po ang mababasa natin. At sinabi ni David kay Saul, huwag manlupaypay ang puso ng sino man dahil sa kanya. Ang iyong lingkod ay ayaon at makikipaglaban sa Filisteyong ito. At sinabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga pangamot ng leon at sa pangamot ng oso ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong ito. At sinabi ni Saul kay David, yumaong ka at ang Panginoon ay sasayo. Sino po ang dapat nating tularan sa katapangan? Sapagkat nananalig siya, natutulungan siya ng Diyos. Tularan natin si David, mga kapatid. Alam natin kung ano ang katangian niya. Lalo na nang harapin niya si Goliath. Isipin ninyo, isang batang pastol laban sa isang mandirigma. Seasoned or experienced warrior. Samantalang si David ay batang pastol. Pero dahil sa katapangan niya, dahil sa umaasa siya sa Diyos, natutulungan siya, ano sabi niya?
kay Saul. Sapagkat yung mga sundalo ni Saul nanginginig na sa takot Takot na sa mga Filisteo Lalo na sa mandirigmang si Goliath. Ang sabi ni David ang Diyos na nagligtas sa akin sa pangamot ng mga leon, sa pangamot ng mga oso, ang siyang magliligtas sa akin. Alam naman natin kung anong naging resulta. Tinalo niya si Goliath. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Ngayon, kung ikukumpara natin ang sitwasyon na yan sa sitwasyon natin ngayon, aba, napaka makapangyarihan ng mga nanggigipit sa atin. Nasa poder ng kapangyarihan. Marami silang mga pwedeng gamitin na mga kasangkapan. Marami silang maiisip na pamamaraan para lalo tayong gipitin, patuloy tayong siklin. Pero tandaan ninyo, mga kapatid, mas lalakas pa ba sila sa Diyos? Mas may kapangyarihan pa ba sila sa Diyos na ating pinaglilingkuran? Matatalo kaya nila ang Diyos na ating sinasamba at pinupuri? Kaya, magpakalakas tayo. Magdalang tapang ang ating puso. Sa unang talata na ating binasa ay sinabi rin doon na magdalang tapang, magpakalakas, kayong umaasa sa Diyos. Dapat din nating mataglay ang matibay na pag-asa sa Diyos. Sino naman ang dapat nating tularan kung ang pag-uusapan ay pag-asa sa Diyos? Babasahin ko po ang nakasulat sa Aklat ng Roma sa 4:18. Ganito po ang pahayag. Siya na sumampalataya na nasa pag-asa laban sa pag-asa upang maging ama ng maraming bansa ayon sa sabi, magiging gayon ang iyong binhi. Sino naman ang dapat nating tularan kung ang pag-uusapan ay pag-asa sa Diyos? Si Abraham. Ano ang uri ng pag-asa na taglay ni Abraham? Pag-asa laban sa pag-asa. Bakit sinabing pag-asa laban sa pag-asa? Sapagkat alam naman natin ng pangakuan si Abraham na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Siya ay may edad na. Matanda na siya. Matanda na rin ang kanyang asawa. Pagkatapos, yung kanyang asawa ay, sabi nga sa Biblia, ay baog o hindi na magkakaanak. Kaya sa pag-asa ng tao, mga kapatid, yung pangako ng Diyos sa kanya, hindi na matutupad. Ngunit, dahil ang pag-asa ni Abraham ay hindi naman nakabatay o hindi katulad ng pag-asa ng ibang tao. Ang pag-asa niya, yung pangako ng Diyos sa kanya ay matutupad. Kaya, pag-asa sa Diyos, yun ang ipinanlaban niya sa pag-asa ng tao. Isang punto na dapat nating matutunan sa pagkakataong yan, mga kapatid, kung may pangako ang Diyos kay Abraham na tinupad naman ng Diyos sa kanyang itinakdang panahon, meron ding pangako sa atin. Anong isa sa pangako sa atin? Ang sabi ng Diyos, tutulungan ko kayo. Mga kapatid, sampalatayanan natin. Mahalaga yan. Ano pa ang napakahalagang katangian
na dapat po ay natataglay natin. Lalo na sa yugtong ito ng ating paglalakbay. Pakinggan natin ang ikalawang Timoteo 2:24. At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiis. Ano pa ang napakahalagang katangian na dapat nating mataglay, mga kapatid, lalo na sa yugtong ito ng ating paglalakbay? Ang sabi ni Apostol Pablo, ang alipin ng Panginoon, alipin, ang katumbas niya ni lingkod, naglilingkod sa Panginoon. Hindi niya marapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin. Katumbas ng matyaga. Gaano tayo dapat na maging matyaga? Pakinggan natin sa Santiago 5:7. Mangagtiis nga kayo mga kapatid hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasakang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulan na maaga at huli. Sa makatwid ay tularan natin ang isang magsasaka sa pagiging matiisin. Yung magsasaka ay tatanim niya yung kanyang butil ng pananim, pagkatapos ay matiis niyang hihintayin, matiyagan niyang hihintayin ang pagtubo ng kanyang itinanim at pagbubunga ng kanyang pananim. Tayo, mga kapatid, ay meron ding hiniintay na bunga ng ating pagtitiyaga, bunga ng ating mga pagtitiis. Ano po yun? Yun ang pagmamana ng buhay na walang hanggan. Pero, tatandaan natin, wala pa yun. Papunta pa lang tayo. Kaya, sa paglalakbay natin, patungo sa bunga ng ating pagtitiis at pagtitiyaga, kailangan ay marunong tayong magsakripisyo. Huwag tayong maiinip. Kaya, isa-isahin natin ulit yung mga katangian na dapat po nating mataglay. Dapat matapang. Nagdadalang tapang ang ating puso. Dapat ay nagpapakalakas tayo. Dapat ay matiisin tayo. Dapat ay umaasa tayo sa Diyos. Gaano kasama pagka nawala yan? Gaano kasama pagka naduwag, nawala ng pag-asa, hindi naging matiisin, kundi kabaliktaran, naging mainipin. Pakinggan natin. Puntahan natin ang Exodo 14:9 hanggang 12. Ganito po ang pahayag. At nang si Paraon ay nalalapit, ay itiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata. Narito, ang mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila. At sila ay natakot na mainam at ang mga anak ni Israel ay humibik sa Panginoon. At kanilang sinabi kay Moises, dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang? Bakit ka gumawa ng ganito sa amin na inilabas mo kami sa Ehipto? Di ba sinalita namin sa iyo sa Ehipto na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Ehipsyo? Sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa kami mamatay sa ilang. Ito po ang
pagkakataon na kalalabas nila sa Ehipto, inilabas sila ng Panginoon, ginamit na kasangkapan si Moises. Pagkatapos, ay hinabol sila ng mga Ehipsyo. Nagbago isip ng paraon eh. Naabutan sila sa isang dako na wala silang pwedeng puntahan, kundi tawirin yung dagat para makaligtas sa mga humahabol sa kanila. Nang makita ng bayang Israel na nariyan na yung mga humahabol sa kanila, ano po ang kanilang sinabi sa kanilang tagapanguna? Dahil ba walang libingan sa Ehipto kaya mo kami dinala dito? Sinabihan ka namin eh. Mas gusto namin dun eh. Ay yung mga pahayag na yan, mga kapatid, yan ay pahayag ng isang naduwag, nawalan ng pag-asa. Kaya nga, yung iba eh, lantaran sa pagtatanggol, sa iglesia, sa doktrina, noong simula. Yung iba, hindi man lantaran, ay nagpupuyos ang damdamin dahil sa nakikita nila yung mga pagbabago eh. Pero, nung makita nila na yung mga tiwali ay matapang at kayang gawin ang anuman doon sa mga question sa kanila, doon sa mga pumupuna sa kanila. Ang iba ay nagpasya na lang na manahimik. Yung iba ay nagpasya na lang na babalik na lang kami. At yan nga po ang nangyari sa iba. Anong pagkakataon pa po, mga kapatid, ang nagdulot sa Israel na sila ay maduwag at mawalan ng pag-asa? Dinggin naman natin ang nakasulat po dito sa Aklat ng Mga Bilang, 14:1 hanggang 4. At ang buong kapisanan ay naglakas ng kanilang tinig at umiyaw, at ang bayan ay umiyak ng gabing yaon. At inupasala ng lahat ang mga anak ni Israel, si Moises at si Aaron, at sinabi sa kanila ng buong kapisanan, nangamatay na sana tayo sa lupain ng Ehipto, o kaya'y nangamatay na sana tayo sa ilang na ito. At bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupain ito upang tayo'y mabuwal sa tabak? At ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging mga huli? Hindi ba magaling na sa atin na tayo magbalik sa Ehipto? At nagsang-usapan sila, tayo'y maglagay ng isang kapitan at tayo'y magbalik sa Ehipto. Ito naman, mga kapatid, ay noong malapit na sila doon sa paglalakbay nila, malapit na sila doon sa lupang ipinangako eh. Pero ano ang naging ulat sa bayan nung mga inutusan magtiktik sa lupang ipinangako? Sabi ay, naku, napakainam na lupain. Pinananahanan ng pulot. Mainam. Kaya lang, higante yung mga tao. Kalalaki. Aba, nung marinig yung party na yun, nako, naduwag yung mga Israelita. Ano sabi nila? Nako, kaya pala tayo dinala dito para mamatay sa tabak.
yung ating asawa, yung ating mga anak, ay maging huli o prisionero, mas mabuti doon sa Ehipto. Mga kapatid, iyan ang ibinubunga pagka na tatangay ng karuwagan at nawawalan ng pag-asa sa magagawa ng Diyos. Kaya nga, inuulit namin, yung nangyari sa iba ay, nako, di tayo mananalo rito. Baka tayo itiwalag, itakwil, baka tayo kung ano pa ang gawin, balik na lang. Gaano kasama mga kapatid, pagka nawalan ng pag-asa, nadaig ng karuwagan, nawala yung pagtitiis, naging mainipin. Ito lalong mas masama. Dinggin po natin sa 32:1-6. At nang makita ng bayan na nagluluwat si Moises ng pagpanawag sa bundok, nagluluwat, nagtatagal, ay nagpisa ng bayan kay Aaron at nagsabi sa kanya, tumindig ka, gawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Sapagkat tungkol sa Moises na ito, na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Ehipto, ay hindi namin maalaman kung ano nangyari sa kanya. At sinabi ni Aaron sa kanila, alisin ninyong mga hikaw na ginto na nasa tainga ng inyong asawa at ng inyong mga anak na lalaki at babae, dalhin ninyo sa akin. At inalis ng buong bayan ng mga hikaw na ginto na nasa kanilang mga tainga at dinala kay Aaron. At kanyang tinanggap sa kanilang kamay at niyari sa pamamagitan ng isang buril at ginawang isang guyang binubo. At kanilang sinabi, ang mga ito ang magiging iyong mga Diyos, o Israel, na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. At nang makita ito ni Aaron ay nagtayo siya ng isang dambana sa harapan niyaon, na itinanyag ni Aaron at sinabi, bukas ay pista sa Panginoon. At sila'y bumangong maaga ng kinabukasan, naghandog ng mga handog na susunugin, nagdala ng mga handog tungkol sa kapayapaan, at ang bayan ay bukong kumain, uminom, at tumindig upang mangagkatwa. Ito lalong masamang nangyari. Dahil sa ang Israel ay nadaig ng karuwagan, nawala ng pag-asa, at naging mainipin. Nung makita nila, nagtagal sa bundok itong si Moises, hindi nila malaman kung babalik pa ba, buhay pa ba si Moises, o patay na. Ang ginawa nila, dahil nga nainip, ay nagpagawa kay Aaron ng isang guyang ginto. At ito na ang kanilang sinampa. Katulad naman ng nangyari sa kasalukuyan. Wala na niya. Ang tagal na nito. Hindi na ito maaayos. Ang iglesia ay lubusan ng natalikod. Kaya, magtayo na tayo ng iba. Balik tayo sa intro natin kanina. Marami po silang sinasabi na dahilan bakit nila nagawa yun, bakit nila nagawa ito, bakit ang iba'y nagbalik na lang. Marami silang mga paliwanag para ika nga i-justify yung kanilang ginawa. Pero ano po ang tunay na dahilan? Ito po, itong tinatalakay natin ngayon. Ano nangyari sa Israel, mga kapatid? Dahil sa
Hindi na nila nataglay yung mga katangiang dapat nilang taglayin. Isa man dyan, ha? Ang hindi natin mataglay, may panganib na tayo ay maligaw. Pakinggan natin. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, pakinggan nyo to, hanggang kailan titiisin ko masamang kapisanang ito na nag-uupasala laban sa akin? Aking narinig ang mga pag-upasala ng mga anak ni Israel na kanilang inuupasala laban sa akin. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Tunay na kung paano ang sinalita ninyo sa aking pakinig ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Ang inyong mga bangkay ay mga bubuwal sa ilang na ito. At yaong lahat na nangabilang sa inyo ayon sa inyong kabuuan ng bilang mula sa 20 taong gulang na patanda na nagupasala laban sa akin ay tunay na hindi kayo papasok sa lupaing pinagtaasan ko ng aking kamay. Napatatahanan ko sana sa inyo maliban si Caleb na anak ni Hepune at si Josue na anak ni Nun. Ano nangyari? Nang hindi na mataglay ng bayang Israel ang pag-asa, ang pagiging matapang, ang pagiging matiisin, at ang pag-asa sa Diyos. Ang sabi ng Diyos sa kanila, ang bangkay ninyo, mangangalat dito, at hindi na kayo makararating sa lupang pinagtaasan ko sa inyo. Sinumpa ang bayang Israel. Mga kapatid, sana po ay huwag tayong matulan diyan sa mga halimbawang yan na aming binasa sa inyo. Isipin nyo, anong sabi ng Diyos? Hanggang kailan ko titiisin itong masamang mga taong ito? May katwiran ba ang Diyos na magsabi nun? Oo. Isipin mo. Nga naman, sa paglalakbay na uhaw, pinainom ng Diyos. Sa paglalakbay, nagutom, binigyan ng pagkain. Ako, napakainit naman. Ulap. Nakayungyong sa kanila para wag mainitan. Napakadilim naman. Haliging apoy. Pumapatnubay sa kanila. Di ba dapat sapat na yun para umasa sila sa Diyos? Para maging matapang sila. Sapagkat, nariyan ang Diyos. Nangunguna sa atin. Tutulungan tayo. Di ba sa mga huling araw na ito, hindi pa ba sapat yun? Mula sa sugo, ang iglesia sumambulat sa lahat ng panig ng mundo. Narating ang kalwalhatian. Noon yun, yung tunay pa, yung mga namamahala at nagmamalasakit sa iglesia. Di pa ba sapat yun? Dahil nga, sama ang puso. Hindi naman sumampalataya eh. Isipin nyo, may nakarating sa amin na balita. Yung mga nagpakaligaw na, eh, natanong sila eh. Kayo ba naniniwala pa sa sugo? Naniniwala pa naman daw sila. Bakit hindi kayo nagkasya sa pangangaral ng sugo? Bayan sabi, tao lang yun.
kakamali. No? Kung naniniwala pa kayo sa sugo, hindi nyo dapat ginawa yan. At yung iba naman na naglakas ng loob na yung mga kapatid ay turuan ng ibang aral, turuan ng ibang doktrina. Ang tanong lang naman natin nang maayos pa iglesia, pinakipaglaban mo yan eh. Yan ang masigasig mo rin itinuro eh. Yung aral ng sugo, tunay yan eh. Yan ang ikaliligtas eh. Bakit naman nung ang iglesia ay subukin, nag-iba ng ihip ng hangin sa iyo? Mga kapatid, bakit po nagagalit ang Diyos sa mga lingkod niya na nawawalan ng pag-asa, naduduwag, nadadaig ng karuwagan? Bakit po? Pakinggan natin sa ikalawang Timoteo 1:7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Hindi yan ang espiritong ibiniyaya sa atin ng Diyos. Hindi espiritu ng karuwagan, kundi kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Masama na maging duwa. Dapat niyong alalahanin na yung duwag ay number 1 yan sa listahan. Siya ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Pangalawa, yung hindi sumasampalataya. Ano ang dapat na maging paninindigan ng mga lingkod ng Diyos upang huwag silang maduwag, huwag mawala ng pag-asa at makapagtiis? 4:13 ng aklat po ng Pilipos, ganito po ang ating mababasa. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Ganyan ba ang ating pag-asa? Dapat po. Magagawa natin ang lahat, hindi dahil sa mayabang tayo. Hindi. Magagawa natin ang lahat, hindi dahil sa kaya natin, sa sarili nating kalooban. Hindi. Meron pong magpapalakas sa atin. Sino yun? Ang Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo. Sino? Ang tunay na makapaninindigan na magagawa niyang lahat ng bagay sapagkat may magpapalakas sa Kanya. Ikalawang Korinto 5, talatang 7. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Yan ang problema ng Israel at ng ibang mga hina na wala ng pag-asa. Bakit? Hindi sila lumakad sa pananampalataya, kundi sa pamamagitan ng paningin. Anong nakita nila? Yung mga bagay, yung mga suliranin, yung mga pagsubok, na yun ang nagpahina ng kanilang kalooban. Hindi. Dapat pananampalataya. Mga kapatid, doon sa mga bagay na hindi natin kayang gawin, doon magpapakahayag ang Diyos. Bakit? Para ang Diyos ang mahayag, hindi tayo. And then, diferensya doon sa iba, ang inasahan, yung tao, yung nag-akay sa kanila, yung nangangaral sa kanila. Hindi ho. Kung mamamalagi tayo sa pag-asa sa Diyos, sa pagiging matiisin, ano po ang inilalaan ng Diyos sa atin? Pakinggan po ninyo sa 14:12 hanggang 13.
Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Narinig kong isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu. Sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Nasasabi natin mapalad pa eh. Mapalad nga yung mga nauna na sa atin. Na nakita natin, nako, Diyos ko, totoo namang nagtapat sa tungkulin. Nagtapat sa mga paglilingkod sa Diyos. Anong pangako sa kanila? Magpapahinga sila. Ang kanilang mga gawa ay susunod sa kanila. Aling kapahingahan ang tinutukoy? Pakinggan ninyo sa mga huling talata na aking babasahin, 21:1 hanggang 2 at 4. Nakita kong isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparamatang dagat ay wala na. Nakita kong bayang banal ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagaya kang talaga sa asawa. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng panambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparamdaman. Anong uring kapahingahan ang tinutukoy? Ang kapahingahan sa bayan banal. Mga kapatid, nais naming ulitin sa inyo na ang maririnig ninyo sa amin sa ating mga pagsamba ay ang mga dalisay na aral ng Diyos. Hindi kami magsasalita dito ng kung ano-ano mga bagay. Hindi. Ang ipapangako namin sa inyo ay ang tulong ng Diyos, ang kanyang pagsaklolo, ang kanyang pag-iingat. Pero paano makararating sa atin? Paano matutupad sa atin ang pag-iingat at pagmamalasakit ng Diyos? Umasa tayo sa Kanya. Manalig tayo sa Kanya. Pagpakatapang ang ating puso. Pagpakalakas ang bawat isa sa atin. Lalo na ngayon sa yugtong ito ng ating paglalakbay. Kaya hinihiling namin sa Diyos na naway pagpalain kayo saan man kayo naroon. Ama, pagka dumarating sa aming mga kapatid na halos mawalan sila ng pag-asa, dalawin mo ang kanilang sambahayan. Yakapin mo sila ng iyong kapangyarihan. Iudyok mo sa kanilang puso, sa kanilang isip, nariyan ka, hindi ka magpapabayan. Kaya sana, basbasan mo po ang aming mga kapatid. Nag-iisa man sila, kapiling nila ang kanilang pamilya. Ikaw ang maghari sa kanilang buhay. Tumayo kayo. Tayo lalapit sa Diyos. Ama namin Diyos, salamat ng marami sa iyo. Muli kang nagpaalaala sa atin na ikaw ay hindi magpapabaya sa mga lingkod mo na totoong umaasa at sumasampalataya sa iyo. Basbasan mo ang kapulungan na sumasamba. Alam namin may mga kahilingan sa iyo ang aming mga kapatid. Ano man ito at hindi labag sa iyong kalooban, kami na ang nagmamakaawa. Ibiyaya mo ito sa mga sumasamba sa iyo ngayon. Higit sa lahat na ipagkaloob mo ang matibay na pag-asa, pananampalataya sa magagawa mo po sa amin.
Kaya kami naririto hanggang ngayon. Ikaw ang may kalooban. Wala kami magagawa sa ganang aming sarili. Pati na ang mga biyaya at pagpapala. Ikaw, Ama, ikaw ang nagkaloob. Hindi ka namin tatalikuran. Kailanman, hindi kami titigil ng pagpupuri sa iyo. Maawa ka lang sa amin. Pagkahalos hindi na rin namin alam kung ano ang dapat namin gawin sapagkat may hangganan din ang aming kakayahan. Doon ka magpakahayag sa amin para ikaw ang matanyag Ama, hindi kami, hindi ang aming sarili. Salamat, O Diyos, malapit ka sa amin, lalo na pagka kami sumasamba. Ama, patuloy mong basbasan ang aming mga pagtitipon, alang-alang sa aming kaluluwa. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. At Ama, saan man naroon ang aming mga kapatid, opo, sa pagkakataon lang ito, namin silang nakakapiling. Hindi nga namin sila nakikita. Subalit ikaw, alam mong kanilang kalagayan. Pagalingin mong may karamdaman. Lunasan mong kanilang mga suliranin. Higit sa lahat, maging tapat sila sa iyo sa lahat ng panahon ng kanilang buhay. Tinanggap namin ang aming dalangin. Nilinis mo kami sa aming karumihan. Higit sa lahat, binasbasan mo kaming magkakapatid sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.